Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay January 29, 2025. At ang oras ay mga 7 o'clock na yata ng gabi, no? Medyo nakaidlip ako, guys, dahil medyo inatake ako ng ubo ko. Okay? Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat ay wala kong sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, nilululhati. Pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng paliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. At sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika, Kingdom of God, the Lufa-Sugsulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Hinaan yung boses nyo. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan at higit sa lahat, ang katarungan ay iiral sa ating lahat. Nais ko muna kayong pasalamatan lahat na patuloy na ipinapanalangin ang ating misyon, mga taong patuloy na nanatili para sa ating misyon, nakikibahagi, nakikimalasakit, no? Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na ito patatagalin pa. Unahin ko muna itong kaguluhan ng issue regarding sa madalas na paglindol ngayon na nangyayari dyan sa may liba. Alam niyo mga mahal kong kapatid, ang tao kasi is to believe, right? Wow, grabe, wala akong masabi. Didiritsahin ko kayo. It is the right time para sana mamulat ang inyong mga mata. System is real. Itong mga nangyayari ngayon dyan, di ba sabi ko nga, even nandito ako sa Jensam, pero hindi ko inililihim kung ano ang mga nakikita, no? We are talking about the spiritual science. Hindi lang tungkol sa spiritual at hindi lang tungkol sa mga may kinalaman sa science, no? Kung hindi, we are talking the formula of the spiritual science. Ngayon, didiretsahin ko kayo. Alam nyo ba kung ano ang naging ugat ng paglilindol ngayon dyan sa may liba? Ilang beses ko na kayong pinapaalalahanan. I-stop mining, i-stop pagkutkot, i-stop ninyo ang pagtitreasure. Ayaw nyong maniwala. Kasi lahat ng bagay kasi na yan, nakaprogram na po kasi yan. Naintindihan niyo ba ako? This is the effect of the greediness sa ating mga, ba talaga masasabi kong greediness? Ito kasi yun, didiretsahin ko na. Di ba yung nagpakilalang Reyna dyan? Ilang beses ko lang sinabi, that is not the pusod ng sinasabi ninyong langis na yan. Because that area is hindi po talaga pusod ng langis, yung libak na yan. No, sa ligwasan na yan, hindi po talaga dyan. That is the trap. Kumbaga sa treasure, isa po siyang trap. Pero dahil ang dami kasing, ngayon, hindi sa, kasi kagigising ko lang. Tsaka, di ba sabi ko nga sa inyo, kagahapon, nakarinig ako ng grabe, tunog siya na parang trumpeta na hindi ko maiintindihan. No? Sabi ko, naglindol pa na kahapon, hindi ko naramdaman eh. Ilang beses ako nagpaalala, asahan ninyo dyan sa lugar na yan, as in. Dahil yung mga bantay dyan, actually, hindi lang yan basta na, ito diritsahan tayo, kahit ipatawag pa ako, may kinalaman pa rin ang mga paghuhukay. May kinalaman pa rin ang mga mining, may kinalaman pa rin ang pagtitreasure sa lahat ng mga kaguluhan na yan. In-explain ko na sa inyo, the goal is the balancing of the orbit of our planet. Hindi ako scientist, hindi ako seismologist, hindi ako geologist, but my God, ang karunungan na ipinagkakalob ng Diyos, hindi basta-basta yan. Ngayon, dagdagan pa itong sasabihin,
Diyos ko, sinong hindi proud? Pero tingnan natin ang mga consequences. O ngayon, libak. Naawa ko sa mga tao. Pero anong magagawa ko? This is the result. Hindi lang ito tungkol sa libak. Buti nga ang Dupax, ginawan action agad eh. No? Oh my God. Talagang, minsan naisip ko no? Minsan naisip ko, hanggang kailan ba talaga ang tao? Wala kasing kakuntintuhan. Ilang beses ko nang sinabi, dapat wala nang magtitreasure. Wala nang maghuhukay. At kahit itong deuterium, wala nang dapat i-drill, wala nang dapat i-explore. Lahat kasi yan nakaprogram. Ang mga tubo niya nakaready na lahat. Na? Actually, dapat ang topic natin yung tungkol kaganina sa binigay ko sa inyo Kasi malaki din ang kinalaman nito. Kala ninyo, kaya we are talking about the spiritual science or parang sci-fi na rin. Hindi lang tayo puro spiritual, hindi rin puro material. Mamaya titingnan ko titingnan ko yung pinaka-ugat. See is to believe ang tao. Di ba may nagpakilala sinong Reyna dyan? Nung una nga, ngayon nga, trying hard ko pick up, di ba? Nakisya daw ganito, ganyan. Pag sure, ito yung sinasabi ko, introduction pa lang yan. Sisingilin ang tao sa katigasan ng ulo. Di ba dapat yung nagpakilalang Reyna dyan, kisyuhudang ganito, no? Akala ninyo hindi ko tinatandaan yan? Ngayon pa lang nakikita ng mga resulta. Sino ang nagsasuffer ngayon? Sinabi ko na sa inyo noon pa, walang dapat ibig, walang dapat i-treasure, kaya nga no lifting, walang dapat pakialaman. Lahat po yan, nakaprogram po yan. Naintindihan niyo ako? Parang pundasyon po ng bahay yan. Kapag tanggalan mo ng haligi yung isang bahay, nag-out balance po talaga yan. Grabe, sabay, halos sunod-sunod ang lindol Ngayon, that is the result sa kagagawan ng tao. Resulta pa rin ng kagagawan ng tao. At hindi lang yon, no? Pero ganun pa man, sana maging daan ito. Sinabi ko naman sa inyo, negative turns sa positive. Sana maging daan ito upang mamulat ang lahat. And, halo-halo naman ang nakatira dyan May Muslim, may Christian kuno. Bakit may kuno? Yun sana dapat itatopic ko sa inyo Yung kanina sinabi ko, is that Jesus Christ, ang ano talaga niya is Jesus Christ? No? Dapat itatopic, pero pagbungad ko, pagising ko, kasi nakaidlip talaga ko because talaga ko, parang ko sa ubo ko. Kasi naglilinis, pag naalikabukan, yan. So, nagkulang ba si Lidimin? Nagkulang ba? Kaya itong Mount Apo, mga taga Davao, ako mahal ko kayo, dyan ako ipinanganak sa Davao, Panabo, makinig kayo. Hindi lang ito tungkol po sa about sa mga material na bagay, pati po yung mga pag-uugali ng tao na dapat po kasi magbago-bago naman kahit konti. Ang mga taga Davao, alam nyo, pag hindi, yung iba tumigil na. Kung sa bagay nakaprophesize ang lahat pero itong sa atin, paalala lang. Sabi ko sa inyo, grabe matindi. Tapos wala namang ibang sisihin, kundi ang Pangulo na naman natin. Dagdagan pa kayong mga nagpuprotesta. Ayan. Maya-maya titingnan ko itong trabaho dito Kapag hindi, oh my God. Kapag hindi kayo tumigil dyan, ba gusto nyong kayo mismo lulutuin kayo ng mga asopri dyan. Alam ko po yung nangyayari kasi namumonitor na natin. Noon pa ako nagsasabi, huwag ninyong pakialaman. Akala nyo ba yung mga nangyayari ngayon dyan, may kinalaman pa rin sa
mga treasure. May kinalaman pa rin sa mga bankers na pinakikialaman na hindi dapat. Nasa na yung reyna ninyo dyan na nagmamagaling na kesyo ganito, kesyo ganyan? O ayan na. Resulta na yan. Ilang beses ba ako nagpapaalala sa inyo, no? Huwag makialam. Kaya sa lahat ng mga nagtitreasure, anak kayo ng tinapa, Alam ninyo, kaya kanina medyo nagtalo kami, no? Kanina ng isang kapatid. Dahil tinanong niya ako bakit pakiramdam niya is I am against the quantum financial system. Na ito daw ang paraan para hindi daw about malabanan ang korupsyon. No! Ito yung paraan para mas mahawakan ang liig ninyo. Kontrolado kayo. Makinig naman kayo. Pagbulay-bulayan nyo bago kayo mag-judge ng tao. Sabi niya, bakit parang pakiramdam ko against ka sa quantum financial system? Dahil wala po sa programa yan ng Ama, ng Diyos, ang quantum financial system. Wala po. Tapos sasabihin ninyo, na that is the way to fight the corruption. Hello. That is the way para kayo ay makontrol. Naintindihan nyo ba ako? Pero ang tanong ko, sabi ninyo mag-i-implement kayo. Alam nyo ba yung nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng buong mundo, especially the Amerika? Palo po yan. Hindi lang sa Amerika, maging itong mga nangyayari ngayon. Oh my God. Alam niyo kung bakit concerned ako? I have a lots of friends there. No? Sila sinasabihan ko. Alam niyo sa totoo lang, meron tayong mga kaibigan na ma'am, meron dito talagang nakikita ko talaga. Hayaan niyo na. Alam ko mahirap ang buhay. Magtanim na muna kayo dyan, pagtyaga alam niyo na. Huwag niyong pakialaman yan. Darating ang panahon, ang mga tinatawag na mga keeper ay magkakaroon sila ng reward. Kaya no lifting yan. Pero dahil sa katalinuhan ng tao, kaya minsan bakit na maraming namamatay? Maliban na lang talaga. Alam nyo, ang buhay ng treasure hindi din madali. O itong Cebu, bakit halos hindi ito tantanan din? No? Bakit halos hindi rin tantanan niya ng mga kalamidad? Kaya dito sa Jensan, oh my goodness. Binabantayan ko yan. Baka yung tinatawag na General Santos ay magiging General Problem. Bakit? Mas matindi dahil 400 metric tons of EU nga ang nascan dito sa amin. And then, yung mga bagay na yan, wala na kasi dapat. World Bank, WORD po ang dapat na maitayo. Hindi na, oh my God. Hanggang kailan kayo tao, yung wasak na, yung mga sarili nyo na mismong mga kadugo o masasaksiyan nyo na ang kamatayan ng inyong mga mahal sa buhay? Ganyan ba ang naantay ng mga tao sa katigasan ng ulo, sa paghahangad ng mga bagay? No lifting nga, no lifting, no lifting, no lifting. Bakit kayo nagpapatuloy? Ito yung resulta, mga nagko-commodities. Diba 2 years ago, even the last year, ay maraming nagsasabi, sige, mag-submit kayo ng mga lapida ng mga bankers kisyo ganito dahil redemption. Ayaw niyong maniwala. Sino magre-redeem ang US? No, never. Walang ibang magre-redeem, tayo pa rin. Dito sa ating bansa. Kaya yun ang pina-explain ko sa kanila, mga leche kayo. Sasabihin ninyo, galit kayo sa korupsyon. Galit kayo sa mga sasabihin nyo mark of the beast, pero ang mga sinasabi nyo hindi ninyo alam. Dahil lagi kong pinapaalala,
wag na wag kayo maniniwala agad sa mga naririnig ng inyong tenga at huwag kayong padadaya sa nakikita ng inyong mga mata. Bagkus alamin ninyo ang buong katotohanan na siyang magpapalaya lahat sa atin. Actually guys, dapat ang topic natin yung pinakita ko kaganina. Naintindihan niyo ako? So far, meron akong mga sa inyo, no, dahil aaminin ko sa inyo, may mga bagay na minsan natutwist. Bakit? Kahit ako po, para kung to make the story short, nagpapasalamat na lang ako sa Panginoon dahil binibigyan niya ako ng sapat na kalakasan, physical, mental, spiritual, kahit minsan inuubo-ubo ako dahil katawang lupa pa rin, nabubuhay pa rin ako sa katawang lupa. Kaya hindi maiwasan na ang katawang lupa minsan bibigay sa sobrang dami ng ginagawa. Yung libak na yan, makinig kayo ha. Mamaya, titingnan ko yung pinaka-database niyan. Ano ang nagiging, sinabi ko na sa inyo. Kumbaga po kasi sa treasure, kapag nagkamali ka dyan, sabi ko sa inyo, no, buhay po talaga ang mga naging kapalit. Alam ko po ang nagaganap niyan. Alam ninyo na noon pa, mga December, nagsabi na ako, huwag makialam, huwag pakialaman, ganito, ganyan. O ngayon, sunod-sunod na ang lindol. Ngayon, yung nagpakilala sa inyong reyna dyan at hari, kesyo nandyan yung langis. Sinabi ko na sa inyo, that is the trap. Hindi po talaga yan ang pusod ng langis. That is the portion, that is the part, but hindi po yan ang pusod ng langis. Kaya kapag nagkamali, yan ang sinasabi ko, nanay, tatay, gusto ko tinapay, gusto ko kape, lahat ay gusto ko. Sinong sasali sa larong ito? Ang magkamali ay kukurutin ko. Kahit itong ginagawa ngayon ng pag-i-explore ng Germany na yung mga nanahimik na nilalang, yung mga giant na mga ng mga alien ay pinakikialaman. Hindi po dapat ganun kasi nanahimik na sila. Naiintindihan ninyo ako? No? Ang ganda sana ng topic natin yung tungkol kaganina. No? Nakahanda na po ang mga text doon, pero kanina, kaya nakatulog ako. Sabi ko nga sa inyo, kahit, mayroon talaga siyang time na kahit idilat ko pa yung mga, kahit lagyan ko pa ng puspuro ang mata ko, pag mayroon talaga siyang time na antok-antok talaga. Dahil may mensahe, no? Dahil i-reveal ko na sana about doon sa Jesus. Mayroong Christ nga ba ang dapat karugtong yan? Sino nagpasimuno ng Christ na yan? Kaya huwag kayong maghangad ng mga bagay na kayo nga hindi nyo nga, kayong mga sarili hindi nyo kilala kung sino ba talaga kayo. Hindi biro to ha, kaya nasabi ko matutom din ha. Ako nandito ako pero hindi ko inililihim yan. And I realized na maging ako until now parang puzzle sa akin na bigla talaga akong pinalipat. And then wala talaga akong kapira-pira, but God, Apo will make a way sa kanyang kapamaraanan. Kahit ako hindi ako makapaniwala, nakalipat ako eh. Di wala man akong pira. No, pero kapag kalooban niya talaga yan. Walang bagay na imposible sa kanya. Everything is under His control. Okay? May mga bagay na kahit sa mga mahal nating buhay, no? May mga purpose yan. Bakit nangyayari yan? Okay? At this time, para kung iba, no? Nalungkot ako kanina, parang babagsak yung luha ko. Bakit? Hindi tayo nagkulang. Kaya kayong mga taga Davao, yung Mount Apo na yan, pero ganun pa man, negative turns to positive because
magiging daan ito upang ang mga nag-aalitan ay magkakabati-bati din. Di ba ang sakit, di ba? Sa ganung paraan, no? Kasi ang mga tao puro na halos pagmataas eh, no? Kahit kapitbahay mo, parang wala, parang, hindi katulad ng unang panahon, no? Kahit kabilang baryo ka, tatanungin. O, tingnan mo ha. Sandali lang muna. Talaga to. Alam nyo ba, ito yun ha. Ito ha. Ito, prangkahan tayo. Sa ibang bansa, ang marijuana, ginagamit yan, legal ang marijuana. Ginagamit yan sa may mga karamdaman. Didiritsahin ko kayo, bakit napunta tayo sa marijuana? Dikta to eh. Dikta to ng banal na espiritu. Kala nyo, gawa ko to. Diba, uso ngayon ang Nipah virus. Ano ba yung Nipah virus? No? Marami pong natatamaan ngayon ako. Sa totoo lang, itong ubo ko, diba? Tingnan nyo ngayon, anong nirekomenda sa akin? Marijuana. Na? Pero hindi mag-adik-adik kasi may dosage din yan eh. No? Ang marijuana ay mabisa ito panlaban. Sabi nila wala rong gamot para dyan sa Nipah virus. Pero ngayon idinikta sa atin, ang marijuana makakatulong pala ito. Kung tutusin naman talaga, marijuana naman kasi is legal na sa ibang bansa. Basta nasa tamang procedure at saka nasa tamang dosage. No? Ulitin ko, kita nyo? Sa dami na pwedeng banggitin, marijuana ang mininsahe. Talaga lang naman, puri na nagsugo, hindi mga sinugo. Hindi ko na, ito, tataasan naman mga kilay ng iba. Sasabihin na naman, ako doon sa iba nating mga kapatid ha, hindi po ako maka-PBBM. Dahil hindi naman po ako politikang tao. Nagkataon po kasi na masakit ito ha. Kanina nabuisit ako kaganina, kaya sabi ko kay Gob, ano ba naman kayo, naturingan kayong mga Marcos, tapos ganyan ang mga feedback ninyo kay PBBM. Sasabihin ninyo, wala namang nagawa, walang ganito. Bakit kayo, may mga nagawa kayo? Tarungin ko nga kayo, puro lang kayo pambatikos, wala namang kayo nagawa. Marami pong nagawa ng ating mahal na Pangulo. Pero hindi lang siya yung mahilig na masyado i-broadcast. Enough na yung isang beses na, ito yung nagawa niya, ito yung ganito niya. No? O tingnan nyo yung Dopax na yan, malaking bagay yun. Kasi alam nyo kung bakit nagdambing tayo sa pamahalaan. Dininig naman tayo sa tulong ng patnubit gabay ng Panginoon. No? Kaya nabuisit talaga ko ano ka ba naman, Gob? Naturingan kang kamag-anak mo, naturingan mo ang tatay ninyo. Yan. Alam niyo nagagalit na ako kaganina. Bakit? Wala naman nagawa yan, bangag naman yan. Kasi gito, kayo, kumusta kayo? May mga nagawa kayo? Puro lang kayo sa tao, ganun talaga. Nasa propesiya yan, di rin tayo magtaka. Na ang mga matuwid ay binabaluktot ng mga masasamang ito. Mga pasaway talaga kayo. Okay? Mamaya, sisilipin kong maigi. Para akong doktor nito ngayon. No? Dahil, ganun eh. Talaga lang. Sinabi ko naman sa inyo. The damage is done. QFS. Kaya kaganina maganda na sana yung topic eh. Baka bukas o ipagpatuloy yun. Yung kanina, no? Yung last mga 3 o'clock yata in kaganina. Maganda yun. Topic. Napakagandang topic yun. Kailangan pa bang mangyari ang mga bagay-bagay na ito para lang mga tao? Nawa ko sa mga tao, talagang backwit sila kasi madalas ang paglilindol. Ngayon, kaya doon sa Dopax, yung nabantayan ko, 60-40 ha. Ang tanong, saan mapupuntang 60? Saan mapupuntang 40? Ang tanong, gano'ng kasigurado ang mga tao? Pag sure. Ganon si Lidimin magbantay. Kaya dito sa Jensen, binabantayan ko rin dito, the World Bank ko, no? Hindi ako against, but there's some technical issues, no? Kaya yun ang pinalala ko sa inyo ba? Saan ba napahamak si Eva? Di ba sa mga magagandang naririnig niya, sa mga magandang nakikita niya, kasi may pinapakita ni Satanas sa kanya,
Sisiluin ka ba? Ito yung nangyayari sa atin. O yan ang resulta ng mga dapat yung nagpakilalang hari at saka reyna dyan. Kayo nga mag-rescue dyan. Rescuehin nyo nga yung mga kapatid natin. Ito hindi po ito pang bubuli sa inyo, hindi po ito paninisi sa inyo, hindi po ito para buyuin kayo. But this is the reality No? This is the realidad sa mga nangyayari sa atin. Kaya itong QFS na ito, lintian na QFS na ito, kaya kaganina talagang akala ko ba gusto niyo makalaya? Bakit kayo tuwang-tuwa sa QFS headed by President Donald Trump? May nalalaman pa kayong I am a descendant of Operian. Wala kang kwintang tagapagmana ng Operian. Kung ibang lahi ang itinataas mo, tumayo ka at tumindig para sa sarili mong lahi. Anak ng tinapa ako nga Di ba? Nagngangaw si Lidimin kasi ang infinite instruction, biblically speaking, sino bang akala ninyo na sinasabi ng Panginoon? Huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ni aagawan ng mga naulilan nito sapagkat si Yahweh o si Apo ang makakalaban ninyo. At anong pangako ng Panginoon? Ibabalik ko lahat ng kayamanang matagal ko nang ipinagkaloob sa inyong mga ninuno. Ito po ay hindi lang po itungkol ito sa material, pati din po ang mga pamumuno. Kaya tayo may tinatawag ng mga descendants. Pati yan may kinalaman hanggang mapunta tayo sa Key of Royal Asset Nation. Bakit ganun ang tawag? Ano ba talagang dahilan? Bakit nagkaganito tayo? Tapos, ayan ang resulta. Sobra kasi kintalino. Ayan na. Namaya, titingnan ko sa database ko to. Titingnan natin dito sa record. Naintindihan ninyo pagkatapos, yan, Nipah virus next yan, mag-vaccine na naman ng experimental VCCN. Sinabi ko na sa inyo, makinig kayong lahat. The mandatory mark of the beast is sa 2028. Ngunit subalit datapwat, ito po ay malalabanan natin kung ito na. Kaya sabi ng kaibigan natin na isa sa matagay na Nation, ano ka ba? Alam ko may magagawa ka, pero bakit hindi ka kumikilos? Ay, pag-sure kayo dyan. Hindi maaring pangunahan ni Lidimin ang nakaprogram. Dahil yung mga bagay na yan ay pinahihintulutan upang masuri kung sino yung mga pwedeng manatiling pagkakatiwalaan, mga keepers. Kaya in biblical